Hello, Mas good nag-sync po morning. nung pag-uwi po dito sa Pilipinas. OFW Gemreb po sa isang channel. Dito po sa bagong channel po ay Pikero Gemreb. Libangan lang, try din katulad ng iba, naggagawa-gawa ng vlog channel. Subukan ko rin, malay nyo. Wala naman mawawala sa sumusubok. Oo nga, bago po ito ang Pikero Gem Rev, medyo marami-rami na rin naman yung mga video ko dyan. Gusto ko lang, kasi itong si Carlos Yulo ay 11 days na ata dito sa, sa Pilipinas, pero ano pa rin, syempre sikat siya. Pero hindi pa rin nawawala ang intriga. Ikot-ikot ako sa aking channel, tinitingnan ko yung mga bagong mga post, mga video, at yun pa rin at yun sila yung pamilya Yulo. Intriga kasi, intriga. Pinapalaki kasi ng opinion ko lang yun ha. Pinapalaki kasi ng mga vlogger, ng mga stream media, mga ganoon, dinadagdagan nila. Kaya lalong naghihirap ang kalagayan ng pamilya. Pero para naman po kasi sa akin, opinion ko yun. Kung ayaw nyo sa opinion ko, pwede nyo naman akong hindi panoorin. Pwede naman po kayong go away dyan. Siyempre may vlog po ako, may channel po ako, kaya mag-o-opinion po ako. Titingnan po natin muna ito tungkol sa nanay niya. Talaga naman, syempre nanay ako. Kaya na-heart din ako sa ganitong sitwasyon. Pero para kasi sa akin, 24-year-old na kasi si Yolo. At nag-umpisa siya kasi parang 7-year-old ata siya. Nakita ko doon sa mga ibang po sa Milo, may mga ano sila, may mga patalasta sila ng dalawa ng nanay niya. Tungkol ito sa financial yung sasabihin ko. Naiintindihan ko yung nanay kasi syempre sa kalagayan ng buhay. Syempre hindi tungkol ito sa pera na siguro syempre minor de edad si Yolo kaya hawak niya yung kanyang mga personal, mga passbook, mga ATM or ano pa man. At syempre may karapatan din naman kasi yung nanay na kumuha ng pera kasi hindi naman obligasyon ng bata, pero syempre, pangarap din kasi ng nanay naman na umasenso yung anak. Syempre, may mga nanay din naman kasi na sa paglaki ng anak ganito, pero at least kahit papano, maiaho ng mga anak yung pamilya nila, yung katayuan ng pamilya nila sa buhay. Hindi naman nila yun obligasyon, pero pwede naman nilang tulungan yung nanay nila. Kaya may dumating kasi, ang tingin ko rito, may dumating kasi sa buhay niya na isang, syempre, ano na siya, 24-year-old na siya, may dumating sa buhay niya na hindi naman niya pinag-iisipan noon yung nanay niya. Kaya tingnan mo muna natin to yung kanyang video na napanood ko na natouch ako. Ito yung kanyang video. Ito yung sinabi ng nanay niya. Pag-press-con sila. Panoorin po natin. Naiyak talaga ako rito. Bata pa yung nanay niya. Bata pa rin naman si Carlos, 24. Saka maganda siya, pwede siya mag-artista. Ayaw ang napapasok na sa akin. Nagpapagulo lang po sa victory po ni Carlos Yulo. Ano mo gusto mo ipakiusap? Talagang tumigil na sana yung social media kaso nag-post siya kasi siguro hindi niya rin matiis o yung asawa, tatay ni Carlos Yulo, talagang suportado yung nanay. Sinusuportahan yung nanay, syempre mabait din naman, siguro mabait din naman yung tatay, tingin ko talaga mabait yung tatay at kagawad ito dito sa may Liberisa, Maynila. Kagawad siya, barangay Kagawad siya. Dito naman po tayo sa kapatid niya. Talagang nakakatuwa naman tong pamilya Yolo na to. Talagang ang galing ng pamilya nila. Talagang yung mga anak ni Angie ay mga talaga, siguro pinaglihi niya ito siguro sa sports, kaya yung mga anak niya ay mga sports sa mga gymnast din tulad ni Eldrew na magaling din na matangkad. The 15-year-old NCR powerhouse brings home gold medals in floor exercise, vault, horizontal bar, and mushroom to add to the individual and team all-around crowns he won last Wednesday, August 2. He posts his best score in vault with 13.95 points,
records 13.5 points in floor exercise, 9.25 and 9 points in Magkamukha din pommel sila, horse and horizontal bar respectively. Overall, Yulo has 20 gold medals from Palarong Pambansa after pocketing 4 in Vigan in 2018 and 5 in Davao City in 2019. Yulo says he will prepare for an entire year for the next Junior World Artistic Gymnastics Championships. Yun. Mas nagsing po nung pag-uwi po dito sa Pilipinas. Si Eldro Yolo, yung kanyang kapatid, magaling din sa gymnast. Tapos pati yung itong kapatid niya na babae na si Eliza, magaling din. Panoorin po natin. Clippings to po ha, hindi po ako sasampahan kasi kumuha lang naman ako ng maliit na clippings at mayroon naman akong pinapaliwanag. Pinapakita ko lang na talagang ang pamilya Yolo magaling at baka yung dalawa nito ay mag-angat din. Sana hindi sila matulad sa kanilang opinion ko yun. Sana hindi sila matulad sa kanilang kuya na naintrigahan ng mga nasa likuran. Nakikita ko naman tumabait to si Carlos ito. Nagkaroon siya kasi ng jowa. Alam niyo, sa totoo lang ang sinasabi ng nanay ko noon, kahit magkalayo kami ng nanay ko, kahit hindi ako lumaki sa nanay ko, kahit na saan-saan ako lumaki, kinikwento ko naman yung kahit saan-saan ako lumaki, kasi 3 months pa nga lang, naghiwalay na yung aking magulang dahil nga sa hindi, sabi nila, nagbubugbog daw yung aking tatay, pero syempre wala naman akong alam, kwento lang naman nila yun. Ito nga, bata pa nga to si Carlos Yolo, nagumpisa na sa kanyang karera, nagumpisa na siya sa kanyang gymnast. Siyempre, ngayon, 24-year-old na siya, siguro mga 12 years na siyang nag-gymnast at nagkaroon siya ng kakilala na babae. At siyempre, dito kasi sa ibang bansa, pagdating mo ng 18-year-old ay pwede ka nang umano sa iyong magulang, lalo na kung may maganda ka ng hanap buhay or profession, hinahayaan ka na ng iyong magulang at ang mismo ang magulang na tumataboy at nagkakaroon na sila ng sariling buhay, nagkakaroon na sila ng sariling bahay, may mga kanya-kanya na sila, umaano na sila, kung maganda ang trabaho ay nag-uupa na sila ng flat or studio or may mga bahay na sila sa kung maganda ng kanilang trabaho, gano'n naman po. Kaso sa akin sa Pilipinas kasi kultura na natin na hanggat nangapo na lang yung hanggat nanganak yung ating anak, nangapo tayo, katulad ko hanggang ngayon ay nasa sarili ko pa rin pamamahay. Pero may mga kanya-kanya naman na silang noon nga pag alis ko, maliit yung aking bahay hanggat lumaki kasi yung mister ko nga construction worker, mason, siya na rin yung nag-unti-unti kaya hindi rin naman ako gumastos ng malaki hanggat ngayon na pinalaki nila at andyan pa rin sila sa aking bahay. Kung sa bagay, okay naman yan kasi nakikita ko yung aking apo, nasusubaybayan ko sila. Parang ang magulang kasi parang gustong akuin kasi lahat ng responsibilidad. Sa kultura natin yon mga Pilipino, na andyan pa rin tayo sa pamamahay ng ating mga magulang. Katulad ko, parang gusto ko pa rin na andyan pa rin sila. Pero gusto ko na may kanya-kanya na rin sila kasi masakit na rin sa ulo kung sa kusina pa rin namin sila. Kasi syempre, mas gusto ko na may kanya-kanyang kusina kahit andyan sila sa aming bahay. Gusto ko may kanya-kanyang kusina para alam din yung gastos. Lalo na ngayon, malaki na rin kasi ang gastos. Wala naman problema kung paminsan-minsan andyan sa amin sa kusina namin, okay lang naman din yon. Pero hindi palagi. Pero ngayon, yun nga, may mga sarili na silang mga kusina, may mga sarili silang pero andyan pa rin sila sa may pa rin sila, may kanya-kanya pa rin silang kasi bilang ako magulang, gusto ko may kanya-kanya silang parte sa aking bahay para kung sakasakaling kami ay mawala na ng kanilang tatay ay ang pinakamahirap kasi sa atin sa Pilipinas, kung wala kang sariling bahay, kung nangungupahan ka, ay iyon ay ang malaking problema sa buhay. Pero kung hindi ka nangungupahan, kuryente, tubig lang ang pinoproblema mo at yung pagkain araw-araw parang hindi masyadong masakit. Yun yung aking na kikita sa pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi man tayo aasa sa gobyerno natin, at least meron tayong sarili natin at hindi natin kailangan umasa sa gobyerno natin para sa ating problema sa kahirapan. Kailangan magsumikap tayo para magkaroon tayo ng sarili nating
pamumuhay, pagkain, mga kung ano na kailangan natin araw-araw. Kaya ito po si Carlos Yulo, parang nung nakakita siya ng girlfriend, syempre parang na-influensyahan. Yun yung tingin ko, suggestion ko lang yun, opinion ko yun, hindi ko suggestion. Kung ayaw niya sa suggestion ko, wala akong magagawa. Pero yun yung opinion ko para sa sarili kong channel. Kung ayaw niyo sa channel ko, okay lang naman yan. Pero kung nagustuhan niyo, subscribe. Maraming salamat po. Ito po si Carlos Yulo. At yun yung suggestion ko kay sa mga pamilya, sana hindi na nag-post kasi yun, ang mga influencer kasi yung mga vlogger, mga stream media talagang sa panahon ngayon ay kanilang pinagkakakitaan yan ang mga in ngayon, ang mga viral na sinasakyan nila para kumita. Wala silang pakialam kung nakakasakit sila or nakakasama. Yung iba nga, kung todo below to the sea level sila, kung lumait sa mga tao na nakikita nila pero hindi nila nakikita yung sa likuran nila or sa harapan nila na nakakasakit na pala sila, at meron nakakasuhan din kasi below to the sea level kung sila ay mag-react or mag-opinion or whatever reaction yung ginagawa nila para sila ay makapag-vlog at kumita sila. Ganun pa man, maraming salamat po. Pikero Jemreb po, Pikero Jemreb, at saka yung isa kong channel, OFW Jemreb. Ito po ay libangan lang po dito kasi kung minsan ay medyo walang trabaho, kaya naglilibang-libang. Katulad ngayon, yung amo ko ay nasa labas, kaya pwede po ako magdadaldal ngayon. Pero nag-general cleaning ako, kaya ang ganda ng kwarto ko ngayon, medyo lumiwanag ang kwarto ko. Left and right, inalis ko, nagtapon ako ng mga basura, kaya lumiwanag yung aking kwarto. Thank you very much po. Pikero Jemreb po. Sana ma-subscribe kapag nagustuhan niyo po. Maraming salamat. Good morning po. Dito po, good morning po. Kasi ano pa lang dito, 9 o'clock. Sa Pilipinas po ata ay 2 o'clock or 3 o'clock. Good afternoon. Sa ibang sulok ng mundo, mga madaling araw. Good morning, madaling araw po. Maraming salamat po, Pikero.